marami sa atin, ang buhay natin ay walang order. Wala siya parang sabog-sabog. Parang hindi natin alam kung anong nangyayari. May order, merong structure. Madali siyang intindihin kapag merong order, madaling lakaran. Pero kapag ang buhay ng isang tao walang order, nandoon yung chaos, kaguluhan. Hindi mo alam kung anong nangyayari. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Confusion. Whenever there is disorder, there is confusion. Kaya sa buhay natin, minsan, tayo naman mga Kristiyano, but things are so complicated na hindi natin nauunawaan bakit ganito. And again, this making things for me, as I begin to see this, I begin to see simplicity and clarity. Ito yung mga bagay na magbigay ng order, magbigay ng kapayapaan or peace sa buhay mo. Ito ay magbigay sa iyo ng safety or protection. Right? Understanding the importance of authority. First of all, I'd like to go to Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Babasahin ko ito sa New King James ito. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. So alam natin na ang tao ay tinasawangis ng Diyos. Amen? Kawangis mo ang Diyos. You are created in the very image and very likeness of God Himself, the creator of the whole universe. Hindi ka kawangis ng buhay. Then God said, let's make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over. Right? Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over all the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. And in the image of God, He created him, male and female. He created them. Maliwanag sa salita ng Diyos na ang nilikha ng Diyos ay male and female. Amen. Babae at lalaki. Right? Dalawa lang yan. If you are a male, you are a male. If you are a female, you are a female. There's no in between. Amen. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So dito makikita natin nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, meron siyang pinagbigyan ng pamamahala. Walang hindi ang tao. Ang sinabi sa verse 1, God said, let us make man our image according to our likeness, and let them have dominion. Hindi niya sinabing, let us together with them have dominion. Let them have dominion. Pabayaan natin sila na mamahala sa mundong ito. So God has given mankind authority over all the earth. Meron po ba dito mga man, mga tao, human being? Amen. Amen. We have been given authority over all the earth. Psalms chapter 8, verse number 1 to 6. O Lord our God, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Out of the mouths of babes, nursing infants, you have ordained strength because of your enemies. Verse 3, when I consider your heavens, kapag tinitignan ko ang kalangitan, at minsan po ba nakatingin na kayo sa langit, kapag walang ulap gaano, na makikita ninyo lalo-lalo na sa gabi, makikita ninyo ang kagandahan ng kalangitan, ang mga bituin na nagkikislapan, ang buwan ay makikita ninyo. Right? Sabi ni David, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, sabi niya, what is man that you are mindful of him? Ano ang tao? Kapag tinignan ko ang lahat ng kapangyarihan na dinisplay mo dito sa paglikha mo ng isang kalangitan and the whole universe, ano ang tao? Isang maliit na bahagi nitong mundo. What is man that you are mindful of him? Bakit po siya pinapahalagahan? So dito makikita natin ang halaga ng tao.
What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? Sabi sa verse 5, you have made him a little lower than the angels. At siguro babanggitin ko lang, alam ko na narinig na ng iba sa atin ito, yung word na angels dyan ay word na Elohim, or God Himself. You have created him a little lower than you, or God Himself. So, nilikha ang tao na mas mababa lang kaysa sa Diyos, kasi nakita na natin kanina that we are created in the likeness, the image and in the likeness of God. You have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Ang tao, pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Verse 6, you have made him to have dominion over the works of your hand. You have put how many things? All things under his feet. Inilagay mo ang lahat sa pamamahala ng tao. Whether you believe it or not, you have authority. Kapag ikaw ay tao, meron kang kapangyarihan, kapamahalaan. Right? Meron kang certain amount or degree or of authority that you have. You are a manifestor. I'm getting ahead of myself. Dito sa mundong ito, ang tao ang nagmamanifest ng mga bagay. Kasi tayo yung may kapamahalaan. Sa pamilya mo, magmamanifest ka. Ngayon, ang authority na yan ay pwedeng magamit sa mabuti at pwedeng magamit sa masama. If we don't understand, kung hindi natin nauunawaan ang patungkol sa authority na meron tayo, the enemy will take advantage of that authority, and that authority ay nagagamit sa kasamaan. You have authority. You are the manifestor. Right? Kahit sa tahanan mo, you manifest something. Right? Amen. Sa tahanan ng bawat isa sa atin, ang magmamanifest ng anumang bagay dyan, mabuti o masama sa tahanan ninyo, ay hindi yung kapitbahay nyo. Right? But you manifest something in your, sa bahay nyo. Magmamanifest ka. Either you manifest good, right? Or you manifest bad. Either you speak something that edifies, or you speak something that destroys. Sa ating mga pamilya, halimbawa, meron tayong hindi po pwede na ang gagawin mo ay walang kinalaman sa akin. Sa buong pamilya, hindi po ba? Hindi po pwede na magsasalita lang ang isang magulang na magsasalita na masakit sa anak at pagkatapos ay wala nang nangyayari. You have authority. Amen. Nakakapag-create siya ng something. Ang tao ay merong kapamahalaan. But within this authority structure, so ang tao ang binigay ng authority, right? Kapamahalaan sa buong sanlibutan. Right? Ang tao, whether you like it or not, meron kang pamamahala. Meron kang ang buhay mo ay hindi siya kahit sabihin mo na walang halaga ang buhay mo. Right? Ang pagkasinabi mo na ang buhay mo ay walang halaga, hindi ka nag-create ng something good, gagamitin ng kaawayan for you na ang authority mo ay makagawa ng higit ng mga masasama. Halimbawa, ang buhay ng mga tao diyan sa labas. Kapag ang teenager ay hindi na napalaki ng maayos, halimbawa, ng magulang nila, maglalayas, halimbawa. Maglalayas ang isang, pagpalagay natin, 14 years old na bata. Sasama sa mga barkada niya. Right? Kasi wala naman siyang halaga sa loob ng tahanan, sa bahay, wala siya napag-aralan, sama siya sa barkada niya. Right? At eventually, sasama ang buhay nito, mag-hold up at walang papatay ang gagawin itong batang ito. Ang tanong, wala bang authority ang bata na ito? Wala bang halaga ang buhay niya? May halaga. Kaya lang kinuha ng kaaway ang halaga ng buhay nito at ginamit sa ikasasama. At tapos itong batang ito ay lumaki at nang hold up. Ang tanong, may kinalaman ba ito? Wala kang ginagawa, right? Wala kang ginagawa. Pero nagagamit ang batang ito, ang authority ng batang ito, para sirain ka. Sirain ang sasakyan mo. Naunawaan pa po ba ninyo ako? But what I'm saying is, there is authority. Everyone has authority. Dito sa authority natin bilang tao,
may makikita tayo sa Biblia na apat, ang tawag ko dito, 4 basic biblical authority structure na makikita mo dito sa loob ng Biblia. Na dito makikita natin kapag naunawaan natin kung paano nag-work ito, we begin to recognize authority, honor authority, at kung tayo ay nasa authority, halimbawa, kapag tayo ay nasa authority, may apply natin kung saan ba nagmula ang authority natin. Paano ba natin gagamitin ang authority natin? Amen. Doon sa mga tao na nasa baba natin. Kasi kung hindi natin alam ang authority na meron ka, at hindi mo rin alam kung sino ang authority sa buhay mo, ang nangyayari, gagawin mong lahat ng gusto mo. Amen. Kaya doon nagkakaroon ng kaguluhan, doon nagkakaroon ng walang kapayapaan, doon nagkakaroon ng kalituhan, doon tayo nagkakaroon ng pag-aaway-awayan. Kasi hindi natin alam kung sino ang, nasaan yung authority structure. Kaya ano yung 4 authority structure na ito in 4 areas? Family, binanggit na natin ito na nakaraan, family, church, government, and employment. Right? And there is a specific order of responsibility. Merong specific order of responsibility. This structure does not express superiority or inferiority. So atong struktura na ito ay dinisenyo ng Diyos, authority within this structure, hindi kung para makita natin kung sinong superior o sino ang inferior. Right? But each role is necessary for the success of relationship. Upang maayos ang buhay. Kasi we're social being. Hindi tayo nag-iisa sa isang island. So kapag tayo ang structure na ito ay nakita natin, nag-i-exist tayo na may order, payapa, walang away-away, napoproteksyonan din tayo, right? Nabibuild up din tayo, ang buhay natin ay nagiging mayabong, nagiging masaya ang buhay, hindi siya nagiging mabigat, sakit, yung family. At dito dapat alam natin kasi merong roles and responsibility ang bawat isa sa atin. Sa family, sa church, sa government, sa employment. Dapat alam mo kung saan ka lulugar, ika nga. Right? For example, sa family. Ang family is composed ng husband, wife, and children. Right? Or child, kung nag-iisa lang yung anak. Dito sa family na ito, kasi merong certain roles and responsibility in which we can experience order, peace, safety, and protection. And the blessing of God flows kapag merong unity. Sa family, for example, if I am to be a good father, kung ako ay magiging mabuting ama sa aking mga anak, kung gusto ko, right? Right, na maging mabuti akong ama para sa aking mga anak, representing God as the ultimate Father. Kasi tayo, sa totoo lang, ang mga tatay, nire-represent natin ang Diyos sa mga anak natin. At if you are to be honest, we haven't represented God in a good way. So sa family, for example, ulitin ko, if I am a good father to my children, kung ako bilang ama, ay gusto ko maging mabuting tatay, na nire-represent ko ang Diyos as the ultimate Father, then, anong gagawin ko? I have to know from the Word of God what my role and responsibilities are as a father. Kung gusto kong maging isang mabuting ama, then kailangan kong malaman mula sa Biblia kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa aking mga anak. Para hindi ko masaktan ang damdamin ng aking mga anak, para maingatan ko sila, para magawa ko ang mga bagay na dapat gawin ng kung papaano ito gagawin ng Panginoon kung siya ang gagawa nito para sa aking mga anak. Hindi po ba? Nasusundan pa po ba ninyo ako? Ganon din naman, kung ako ay isang nanay, gagawin ko din. Hindi ko lang din gagawin kung ano ang gusto kong gawin sa mga anak. Right? Kahit ang tatay. Kaya sabi ng Biblia, teach a child in the way he should go. And when he is old,
he will not depart from it. Turuan natin ang bata in the way that he should go, hindi sa in the way that you want him to go. In a way that he should go, iyong pamamaraan ng Diyos. Amen. Kung ako naman ay nanay, halimbawa, hindi lang din ako pwedeng, kailangan kong alamin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol ng role ng isang mabuting ina para sa mga anak ko. Amen po ba? Hindi lang yung kung ano ang gusto kong gawin. Kasi kapag ginawa ko na ang gusto kong gawin o sa tingin kong tamang gawin, ay maaaring ang mabigay ko sa mga anak ko, imbis na gusto ko silang disiplinahin, ang nabibigay ko sa mga anak ko ay sakit. So imbis na sila ay ma-build up ko, sila ay masisira ko. So if I am to be a good husband to my wife, for example, representing the love of Christ, then I have to know from the Word of God what my roles are and my responsibilities are as a husband. So kapag doon ginagawa ko ito, nare-represent ko ang Diyos. Umaayos ngayon ang pamilya ko. Amen. Pero kapag ginawa ko na lamang ang kung ano ang gusto ko, doon na nagkakaroon ng sakit ng damdamin, pagre-rebelde ng mga anak. Amen. Hindi na nagagabayan sa tama, sapagkat iba na ang nagagawa ko. Pero kung susundin ko ang pamantayan ng Diyos, sigurado na makikita mararanasan ng aming mga anak ang kapayapaan, ang order sa loob ng tahanan, right? Ang peace, ang security, right? At ang protection, mararanasan nila. Pero sila man ay meron din namang katungkulan o responsibility na sundin ang nakakataas sa kanila. Amen. Sa pamamagitan nun ay nagkakaroon ng kapayapaan sa kalahatan sa loob ng tahanan. Pero most of the time, hindi yun ang nangyayari, hindi po ba? Kasi ang gusto nating gawin, ang pamamalakad natin, ang pamamaraan natin, ang gusto nating gawin. At sa generation natin na ito, nawawala na natin yung pagkilala sa authority. Amen. Hindi na natin na-honor ang mga authority. Malagpasan natin halimbawa sa church, ganun din. Sa church, of course, ganun din ang gagawin ko. Kung ako ay magiging mabuting pastor, ano ang gagawin ko ayon sa salita ng Diyos? O yung mga member naman. Right? Ang member, anong gagawin ko para ako maging mabuting member sa church? Amen. Lahat ng ito, tayong lahat ay merong mga roles and responsibilities. Again, hindi ito para makita natin kung sino ang superior at inferior. Pero ito ay may kinalaman upang mapanatili ang magandang relasyon at papaanong ma-represent natin ang Diyos sa generation na ito na ginagalawan natin. Amen. Ganon din sa government. Alamin natin sa salita ng Diyos kung ano ang dapat na maging attitude natin sa mga government. Ipanginalangin sila upang tayo magkaroon ng kapayapaan, sundin ang mga batas na pinapatupad. Pero ganon din naman sa gobyerno, hindi po ba? Dapat makita ng bawat government officials na ang authority nila ay nagmula din sa Diyos. Amen. Kasi kapag hindi nila nakita yon, doon na rin nagkakaroon ng abuse of authority. Kaya nagagamit ang authority ng mga government officials, nagagamit ito sa abuso naabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Right? Nagagamit ito sa maling kapamaraanan. Amen. Amen po ba? Na dapat sila ay mangangalaga ng safety and order sa ating bansa. Pero sila, dahilan sa hindi nila alam na they are there, sila ay naririyan as ministers of God for the good and not for evil. Hindi nila alam. At kung kayo may pagkakataon, halimbawa, na kayo ay makapag-share sa mga ating mga local governments dito sa atin, meron tayong mga kapastoran na nagmi-minister, nagpi-pray dyan sa mga barangay hall. Right? Pero dapat din yan makita ng ating mga local governments, kahit sa mga tao sa barangay natin,
Dapat nalaman nila na sila ay nagpapatupad ng kabutihan, hindi kasamaan. Na sila ay authority nila ay nagmula sa Diyos. Amen. So ganun din sa employment. Meron din yan, responsibility. But let's talk about the importance of jurisdiction. Tingnan natin ang jurisdiction, the importance of jurisdiction. Within its structure of authority, God has given a set of jurisdiction. So doon sa family, church, government, right, unemployment, meron tinatawag na jurisdiction. Ang jurisdiction ay defined by Merriam-Webster as the power or right or authority to interpret and apply the law. Law. So meron yan siyang, kapag meron kang authority, meron kang ipinapatupad. Amen. Sa bahay, anong ipinapatupad mo? Halimbawa, ikaw ang authority, ikaw ang tatay, ikaw ang nanay. Anong ipinapatupad mo? Anong pinapatupad natin? Yung law mo, batas mo, o batas ng Diyos? Someone who is in the leadership, we have to know the scripture kung paano natin ito i-execute. Because jurisdiction, again, is the power, right, or authority to interpret and apply the law. So dapat alam mo ang batas. At ina-apply mo sa buhay mo ang batas. Amen. Jurisdiction. Number 2, the power or right to exercise authority. Jurisdiction. So meron kang authority. Number 3, the limit or territory within which authority may be exercised. Ito na yung pinaliwanag ko din nung nakaraan. Na halimbawa, ang Las Piñas, meron silang traffic enforcer. Pwede silang tumayo doon sa Evacom or Casimiro sa gitna. Right? At yung mga sasakyan na papunta doon, mapapahinto nila. Tapos naman, itong papunta dito, ay mapapagano naman nila. Meron silang authority under their jurisdiction. Pero kahit na ito, halimbawa, traffic enforcer, mapunta sa Cavite, tumayo doon sa intersection, at ginanon yung kamay, doon sa isang truck na rumaragasa, baka huminto dahil lamang sa masasagasaan siya. Pero hindi na siya makakapag-execute o hindi niya na mapapangasiwaan ang flow ng traffic. Hindi na siya pwedeng, up. Hindi na mangyayari yon. Amen. Magkakaroon lang ng kaguluhan kasi hindi nawala siya sa kanyang jurisdiction. Tayo din, ang bawat isa sa atin ay merong authority under a specific jurisdiction. Kapag tayo ay nawala sa jurisdiction at hindi mo alam ang jurisdiction mo, doon na yan nagkakaroon ng kaguluhan. Doon na nagagamit ang authority sa masama. Doon na nagagamit ng kaaway ang authority mo. Although kahit may authority ka, doon na nagagamit ng kaaway upang makapanira ng ibang buhay. Kasi sasabihin mong may authority naman ako, pero paano mo ginagamit ang authority mo? Is it within the jurisdiction that God has provided for you? Or are you crossing boundaries? Kasi kapag nag-cross ka na ng boundary, nagagamit mo ang authority mo sa ikasasama, hindi sa ikabubuti. Remember na ang lahat ng authority ay ibinigay sa atin ng Panginoon for edification. Pagpapalakas, pagpapalago, pagpapaigi, pag-i-improve sa buhay ng tao. Kung meron kang authority, halimbawa, sa tahanan, ang authority mo ay ginagamit ito sa pag-edify sa tao. Ginagamit sa pagpapalago sa tao. Ginagamit upang siya ay lumago spiritually. Siya ay lumago socially. Siya ay lumago mentally. Dito dapat nagagamit ang authority mo. Pero kapag lumabas tayo sa jurisdiction, paano tayo nananatili sa ating jurisdiction kapag ipinapatupad natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kapag hindi na natin ginagawa ang ayon sa salita ng Diyos, doon na tayo lumalabas sa ating jurisdiction. At kahit na meron tayong authority, ito ay nagagamit na ng kaaway upang makasira. Amen. Halimbawa lang sa tahanan, meron kang authority, tatay ka o kaya nanay ka. Alam mo na may authority ka sa mga bata.
Pero paano mo ginagamit ang authority mo sa mga bata? Amen. Ginagamit mo ba ito upang mag-build up o manira? Nagagamit ba itong authority mo na ma-edify mo itong mga bata? Mapalago sila, mapalaki sa tama, at makita nila yung self-worth nila. O nababasag mo ang self-worth nila sa pamamagitan ng mga salita na sinasabi mo sa kanila. But once na nakita natin ang kahalagahan ng authority sa buhay natin, kung bakit sila nandiyan, ang authority structure, at ano ang gagawin natin tungo doon sa mga authority sa buhay natin. At kung tayo naman ang nasa authority, paano naman natin ito maituturo sa ating mga unders sa kanila para yung mga anak natin, paglaki naman nila, ay sila din ay marunong mag-execute ng authority sa tamang kapamaraan. Pero halimbawa sa tahanan, ang naririnig ng isang bata ay ganito, kahit magulang mo yan. Hindi mo ba alam, magulang mo ako, authority ako sa buhay mo, but are you using your authority right? Or are you abusing your authority? Kasi kapag sa pamagitan ng authority mo ito, nasira mo ang buhay ng iyong pamilya ng mga bata, ganun din ang pamamaraan nila sa pamumuhay sa susunod na sila naman ang mamumuhay. Magkakaasawa sila, ganun din ang gagawin nila. Amen. Kasi hindi nila nakita sa iyo kung paano mo in-execute ang authority. Merriam-Webster adds that jurisdiction, ang sabi ng jurisdiction, would be the precise synonym for the official power exercise within prescribed limits. Ibig sabihin, boundary. So, official power. Official yung power mo pag sa jurisdiction. Mayroon kang official power exercise within prescribed limits. Katulad na nabanggit ko kanina, whether you like it or not, whether you believe with me or not, whether you would agree with me or not, meron kang authority. Kahit hindi ka naniniwala sa akin ngayon, hindi ka nakikinig, meron ka pa rin authority. Kaya lang itong authority mo na ito, kapag hindi mo alam kung paano mo gagamitin, magagamit ito ng kaaway para either sirain ka o makapanira ka ng iba. Kasi yun yung nais ng kaaway sa buhay natin. Dito siya talaga nakakapag-steal, kill, and destroy. Kasi hindi natin alam ang structure niya. Power follows authority. The enemy's attack is not against power or authority, but against jurisdiction. For you to get out of bounds. Ang alam ng kaaway na merong kapangyarihan doon sa authority. Once na in-exercise mo ang authority mo, right, meron itong napangyayari. Kapag nasa authority ka, merong nangyayari. Kasunod kasi ng authority, sumusunod dyan ang kapangyarihan. Right? Alam ng kaaway yan. Kaya ang gagawin niya, hindi atakihin yung power, na hindi ka wawalan ng power, mawawalan ng power. Ang aatakihin niya, mawala ka sa jurisdiction mo. Kasi kapag nawala ka sa jurisdiction mo, nawawala mo ang authority mo na ini-exercise dapat sa tama. Right? Kapag nawala ka sa jurisdiction mo, meron ka pa rin authority. Kaya lang nagagamit sa maling kapamaraanan. Kaya niya nagagamit ang authority na ito para sa ikasisira, ikasasakit, ikagugulo. Right? Kasi lumabas ka sa jurisdiction. So mahalaga na makita natin kung ano halimbawa tayong mga anak, meron pa rin tayong kahit na tayo nasa ilalim ng authority na ito, structure, meron pa rin tayong certain jurisdiction. Ang jurisdiction mo ay sumunod sa magulang mo. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord. Understanding jurisdiction helps one in respecting the people in authority. Kapag alam natin yung jurisdiction, tumutulong ito sa atin na irespeto yung mga tao na nasa authority. Kapag alam natin ang jurisdiction.
Right? Over particular areas. As a person realize the concept of jurisdiction, kapag nakikita natin yung konseptong ito ng jurisdiction, ang other word for jurisdiction is assignment. Ang authority mo ay nasa assignment mo. Kung palalaliman natin yan. Halimbawa, ikaw, ginagawa mo ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Sa calling yan siya. So, ang authority mo ay nasa assignment mo. Katulad halimbawa na sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 11, 22, 23, 24, 25. Sabi ni Lord, have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, he will have whatsoever he said. Pero yan ay ini-exercise in context of authority. Sa authority na pinagagawa ng Panginoon sa iyo, sa buhay mo, anuman ang mga balakid, halimbawa may mission ka, may pinagagawa ang Panginoon sa iyo, dito ka, gawin mo ito. Tapos may nakita kang financial na bundok. Lord, hindi ko magawa eh. Dahil doon mo na gagamitin yung authority mo. I-exercise mo yung authority mo by speaking to the mountain. Because you know that you have the authority and you are executing your authority according to the assignment. Amen. But most of the time, hindi natin alam kung paano tayo tatayo at i-exercise yung authority natin over speaking is because we do not understand this structure of authority in our lives. Hindi mo alam kung paano mo gagamitin ang authority mo sa mga anak mo. Amen. Hindi mo ginagamit ang authority ng salita ng Diyos sa sarili mong buhay. And you were expecting the mountain to move. Kasi kapag nawala ka na sa jurisdiction mo, doon na either i-abuse mo ang authority mo or mami-misuse mo ang authority mo. Lumabas ka na sa jurisdiction. At kapag lumabas ka sa jurisdiction, yun na yung inaabangan ng kaaway sa iyo upang sirahin ka. Amen. Kasi yun lang ang binabantayan niya. Na mawala ka doon sa authority structure. At ang salita ng Diyos ay mamalan ng kapangyarihan sa buhay mo dahil sa paglabas mo sa iyong jurisdiction na tinatawag. I pray na maunawaan natin mga kapatid na kahit sa buhay natin, ang proteksyon ng Diyos sa buhay mo ay nasa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Pag lumabas ka doon, amen, ikaw ay lumalabas doon sa proteksyon ng Diyos sa buhay. Yan na yung sinabi ng Panginoong Jesus kahit doon sa John chapter, I think 5:30 something na sinabi ng Panginoon, remain in my love. Right? Just as I have remained, I have obeyed my Father's command and remained in His love. Ang pananatili sa pag-ibig ng Diyos Ama ay ang pagsunod sa Kanyang mga salita. Doon mo nang papanatili ang salita ng Diyos o ang proteksyon ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay nananatili sa jurisdiction o sa boundary o limit na ginagalawan ng Panginoon o ng salita ng Diyos sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay lumabas doon, amen, you are creating your own destiny. Stay within that boundary. Kasi kapag lumabas ka doon, you are out of bounds na tinatawag. Lumalabas. Hindi legal. Halimbawa, naglalaro ka ng basketball. Right? Humagis ang bola papalabas. O nag-stepping ka sa line. Tatawagan ka ng referee. Foul. Right? Kailangan ang bola ay sa kabilang team mapupunta. Kasi nag-out of bounds. Amen. Ganon din ang bawat isa sa atin. Pag nag-out of bounds ka, nawawala mo yung authority sa tamang kapamaraanan. Nagagamit ito ng kaaway sa buhay mo upang ma-empower niya ang kasamaan. Amen. Makapanira
makapamatay at makapagnakaw sa pamagitan ng tayo ay lumalabas doon sa ating authority. Amen? I'd like to conclude. God has given man authority over all the earth. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos bilang tao sa lahat sa mundong ito. May kapangyarihan tayo, whether good or bad. But within this human authority structure, so to speak, God has established authority structure to balance this authority. Family, church, government, unemployment, naglagay yung Panginoon ng certain authority structure to balance this authority na binigay sa tao. It is in recognizing, honoring, and submitting to this authority structure and staying in our boundary that we experience peace, order, and security, and we experience the flow of blessing in our life. Kapag tayo ay na-recognize natin, in-honor natin, at tayo ay nag-submit dito sa mga authority structure na ito. So I ask you, ito yung challenge ko sa bawat isa sa atin, let's make a commitment today to honor authorities in our life. Amen. If you are the authority, ibig sabihin kung ikaw ay nasa authority, magulang, nanay, tatay, right? O kung ikaw ay you are a spiritual authority in some sort, right? Right? If you are the authority, let us represent God to those under us. Ipakita natin ang Diyos doon sa nasasakupan natin. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, na tayo ay dapat mag-represent sa ating authority para sa ikatitibay, ikalalago, hindi sa ikasisira. Let us stay within our boundary, knowing and applying the Word of God, and not abuse or misuse our authority.